Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kababayan ko. So, good afternoon. May ano pala ako, natalsikan to ng mantika kanina eh. Nagpiprito ako ng liempo. Anyway, yan nyo na. Now, proceed tayo do sa mga pag-uusapan natin na topic. Unahin natin ito. Di ba nagva-viral kamakailan yung interview ni Julius Babaw sa mga Diskaya? Di ba? So, actually, enough niya na nga yung comment section ng video na yun, yung interview niya sa mga Diskaya eh. Pero do sa, ano na yun, do sa video na yun, may nag-viral pa uling portion nun. Ito, maraming na-offend na engineer dito. Panoorin nga natin to. Ito yung asawa ni Sara Diskaya, no? Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan. Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yon. So, doon ako natuto. Kahit di magbasa ng plano, kaya pala ang quality ng mga gawa ng kung ganyan ang mindset, no, naiintindihan ko na kung ano yung quality ng ginagawa nila. Kaya napapansin nyo mga kababayan ko, ito ha, hindi naman sa flood control project, lumihis muna tayo. Pumunta kayo do sa mga building na pinatayo noong unang panahon. For example, yung Manila Post Office. Ano pang building ang mga luma sa Maynila? Yung National Museum. Heart Center, pumunta kayo dyan. Kung papasok kayo doon sa loob, alam mo yung quality ng ng building, yung talaga naglalast siya. Yung talagang pag tiningnan mo ang taas ng ceiling, yung parang papasok ka ng palasyo. May art na siya pero matibay siya. Hindi siya yung putyo-putyo na building na makikita mo naggawa ng mga bago ngayon na ilang buwan pa lang may crack na. Tapos ang nipis pa ng pagkakagawa. I don't know, do sa nipis kasi maaring nakadevelop na ng bagong technique ngayon, kasi yung mga tinutukoy ko mga lumang ginawang gusali pa yun eh. Pero you can't deny the fact na yung mga yun, kahit pinagdaanan ng World War II na, some of them nakatayo pa talaga at saka matibay pa. Hindi pa talaga nakukondem. Di ba? Ano ibig ko sabihin? Kasi ito kasi yung mindset na ganito eh. Ito yung nakakabwisit, men. Hindi lang sa pag-i-engineer yan eh. Hindi lang sa pag-i-engineer na nakapasok yan eh. Kahit sa ang aspeto ng buhay natin bilang Pilipino, nakakabwisit yung mindset na diskarte na yan. Pero let me make things clear ha. Hindi ko sinasabi na masama ang dumiskarte. Pero sometimes kasi kailangan may mga bagay na ilulugar ka eh. Pero mo, sasabihin niya, may-ari ng multi-billion na construction company, sasabihin, mas magaling ang foreman kaysa sa engineer. Para ka naman tanga nun. Tapos minsan daw kahit hindi na daw magbasa ng plano. Tapos natututo siya sa foreman kaysa sa engineer. Hindi, don't get me wrong. Kahit pa paano, may bahid ng katotohanan nyo na talagang mas matimbang sometimes ang experience kesa dun sa by the book. Kasi may mga diskarte kasing tinatawag na hindi talaga nag-a-apply sa tunay na buhay ang ang nasa libro eh. 'Di ba? For example, nung ako ay nagtrabaho, no? Maire-relate ko lang naman yung ibig ko sabihin para maliwanagan kayo, although na medyo malayo dito. Sometimes kasi yung decision making, no? Kaya natatandaan ko yung sinabi sa akin ng superior ko dati. Kaya ka-hinire dyan.
dahil may utak ka, may judgment ka. For example, nakalagay sa libro na bawal magpahiram ng ng paninda sa kapwa tenant. Totoo 'yun. 'Di ba nasa mall ako nagtatrabaho? Bawal magpahiram ng paninda kasi anong nangyari minsan, yung mall magfa-fire inspection wala silang available na fire extinguisher. Kami may benta kaming fire extinguisher. Ang approval pa ng budget nila isa isang buwan pa. Nandiyan na yung Bureau of Fire. Siyempre, medyo lilihis ako ng konti doon sa by the book. Tutulungan ko yung yung mall manager namin na, sige, hiramin nyo muna to para pag in-inspection, balik nyo na lang uli sa amin. Bawal yun. Pero ginawa ko yun kasi may judgment ako At anong benefit na makukuha ko doon? Bibigyan kami ng siyempre, scratch your back, I'll scratch yours. Di ba? I will scratch your back and you will scratch mine pala. Di ba? So, tinulungan ko siya na yun ay mga diskarte yun na tinatawag. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon umuubra yun. Ano na pala ako nung tinulungan ko sila. Binigyan ako ng pwesto ng mall sa iba ng walang renta. 'Di ba? Parang tinulungan niya din ako na bumenta din kami. Kumbaga pag-uusap na yun pero hindi sa lahat ng oras kasi ganon. Meron tayong sinusunod kasi na standard. Lalo na dito sa larangan nyo, kayo ay gumagawa kasi kayo ng mga ng mga project na talagang kailangan talaga matitibay. 'Di ba? Kapag sinabi sa libro na dapat sa ganitong project ay 6-inch ang semento dapat 6 inch yan. May rationale kung bakit siyempre sabi ng foreman mo, hindi, para makatipid tayo, kaya naman ng ng 4-inch lang Nasubukan ko na yan. Yung dating project namin, matibay naman kahit 4-inch lang, di ba? Yun ang nagiging problema minsan. Unang-una, sa pagtitipid. Yan kasi ang nagiging problem Yung mga dapat na may sapat na attention, binabawasan kasi nga sa pagtitipid na nalalabag na yung mismong standard. Pangalawa, sa corruption. 'Di ba? Kaya makikita mo na yung mindset ng tao sa mga ganito Siguro ang mentality nito, kaya mas believe siya sa foreman kaysa sa engineer. Kasi ang isip lang nito, basta makapagpatayo tayo, walang problema doon. Hindi niya iniisip yung yung quality ng gawa. 'Di ba? Tiwalang-tiwala siya. Parang ganito bibigyan ko kayo ng magandang comparison. 'Di ba sa pagda-drive? 'Di ba? Yung pagda-drive kasi, madali lang matutunan yun Madali lang talaga matutunan yun. Sasakay ka, magdadrive ka, magaling ka dapat na magbalanse ng sasakyan or kung motor man, makapunta ka lang sa paroroonan mo, okay na. Lahat tayo ganyan na mentality. Pag pinadefine mo ang pagdadrive, ang alam lang natin, kumontrol ng sasakyan para makapunta sa paroroonan. Yun ang mentality ni Kuya. Hindi nyo naiintindihan at hindi natin naiintindihan lahat ang pagdadrive. Hindi lang basta magpaandar ka ng sasakyan na pupunta ka doon. Nandiyan yung magbabasa ka pa ng signage ng traffic. 'Di ba? Rules sa pagsisignal light. Maraming technicalities. Kaya kung hindi ka dumaan sa tamang proseso at nag-fixer ka, katulad ng quality ng gawa nila yung magiging resulta ng pagdadrive mo. Hindi mo alam kung anong meaning ng solid line. Di ba pag solid line, bawal mag-overtake? Di ba? Alam nyo ba, nung kumuha ko lisensya, dyan ako nangamote dyan sa mga signage na yan. Di ba? Yung mga ganyan. Kung hindi ka nag-driving school, kung old school ka, may hirapan kang kung fixer ka, may hirapan mong ma-determine, magtataka yung traffic enforcer na hindi mo alam yung isang bagay.
na dapat alam mo bilang driver. Parang ganito yun eh. Binibigyan ko lang ng analogy, di ba? Ang isip lang ni Kuya, basta ano tayo, biro mo sabihin niya kahit daw hindi na magbasa ng plano, para saan pa yung plano na yun? Para ka naman tanga nun, Kuya. Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation. May purpose yun kung bakit ganun. Kaya nila pinag-aralan yun. May purpose yun. Hindi lang dahil sinulat sa libro yun. Pero pagdating Ano ba? sa mga foreman, Actual execution. pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na lang diskartehan yan, na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano. Yun ang nakakakaba. Hindi na nagbabasa ng plano. Parang naman tanga yun, man. Di ba? Alam mo kung anong mentality nito? Pag nagpapa-PMS ako sa Honda, pupunta ako Honda, dala ko yung motor Papa-change oil ako. Nakakakwentuhan ko yung mekaniko doon. Friend ko naman yung mekaniko, Pero sometimes, pagka naririnig ko siya nagkikwento, diba? Siyempre, ini-interview ko siya Kuya, paano mo natutunan yung tungkol dyan sa sasakyan, yung mga makina-makina na yan? May ano ka ba? May diploma ka ba? Hindi, sir. Diskarte lang talaga. Same na nito. Diskarte lang talaga, sir. Kahit ano yan, natutunan ko talaga yan sa diskarte. Then, one time, medyo na-off ako, kinuwento niya, may nagsiseminar daw sa kanila na engineer ng Honda. Kasi, syempre, may mga bagong labas na sasakyan, di ba? Kailangan i-orient sila. Kasi may mga bagong technology na lumalabas na na minsan, di ba, may hybrid, may mga ganung itsura na sasakyan. So, inaano sila, parang naaangasan daw siya doon sa engineer. Kasi kung titingnan niya daw, hindi daw yun uubra sa kanya pagka nasa actual na. Isip-isip ko lang, hindi ko naman sinabi sa ngayon, pero isip-isip ko lang, kaya nga kinuha ng Honda yun Dahil engineer yun. Siyempre hindi naman tatanga tayo na i-orient. Sa akin minsan nakikita kong dyan yung pride Yung alam mo yun dahil matagal ka na, tapos yung may darating na engineer na bata. 'Di ba? Parang naiisip nila na ako dapat ang nandyan, ako dapat yung mas mataas sa'yo. Pero hindi nila naiintindihan. May purpose kasi kung ba't nagkakaroon ng lisensya yun Hindi dahil hindi dahil kailangan lang siya. 'Di ba? Kahit sa kahit nung yung meron akong pharmacy dati. Sa totoo lang nung time na yon, halos kabisado ko yung memes Alam niyo yung memes? Drug handbook. Kabisado ko yun mga generic name dati. Ngayon may mga bagong gamot na na hindi ko na alam Kaya pag tinanong mo ko dati, anong generic name ng ganito? Ng Solmux. Alam ko agad na Carbocisteine, di ba? Alam ko agad na yun yung Pero may pharmacist pa rin talaga na kailangan dapat. Yung pharmacist ko kasi nanay ko Kaya hindi ako nagpapasweldo sa pharmacist May pharmacist pa rin kasi ang required doon, kaya may lisensya yon para talagang ma-ensure na nag-aral talaga yung mag-handle ng gamot. Parang dyan sa field nyo, kaya may engineer doon at may lisensya yung engineer para talagang ma-make sure na nag-aral talaga yung nag-construct. Hindi yung putyo-putyo lang. 'Di ba? Kasi kung hindi ko naman sinasabi na lahat ng gawa ng foreman ay palpak. Kaya lang wala tayong kasiguro doon, walang sinusunod kasi yun Diskarte lang kasi ang sinusunod nun 'Di ba? Kaya sana yung mga ganitong uri ng mentality, ba? Kaya lumulubog din ang Pilipinas dahil sa ganyan Ano ba yan? Dahil lang ba sa gustong makatipid? Or gustong kumurakot? Kaya ganyan ang Ewan ko. Kabuisit.
O next, naabot tayo ng almost 15 minutes. Dito naman, ito regarding sa flood control uli. Grabe naman ito. Ay, ako no, may mga nagdududa sa sa comment section, pero panoorin natin no. Ito ay regarding dun sa Batangas First District Engineer. Arestado dahil sa suhol daw. Hoy, alam niyo ba, kaninong ko ba na panood yun? Sa yata, sa radio program yata eh. Ay, hindi, yung kilala niyo si Greco Belhica ba? Tama ba yung name? Diniscuss niya yan eh. Isa talaga sa pumapaldo pala pagdating sa mga project na yan ay yung district engineer talaga. Mahina daw ang dyan eh. Ang 10 million dyan eh. Sa district, pag bilyones ang ang project. Diba? Panoorin nga natin to. Grabe no? Arestado ang isang DPWH engineer dahil sa tangka umanong panunuhol kay Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Yung Leviste na yan, anak ni Loren Legarda, tama? Gusto umano nitong ipatigil ang investigasyon ng mambabatas sa mga proyekto kontra baha sa kanilang distrito pero nagsumbong sa pulisya ang kongresista. Mula sa Balayan, Batangas, Grabe. nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, binisita nga ni Congressman Leandro Leviste yung isa sa mga nasirang proyekto ng dike ng DPWH dito yan sa Balayan, Batangas. Isa nga itong proyektong ito ng DPWH sa mga iniimbestigahan ng kongresista na maaring nagtulak umano sa isang district engineer na tangkang suhulan ang kongresista. Gamit ang backhoe ay binunot ang sheet pile sa nasirang dike sa Barangay Santol sa Balayan, Batangas. Ito ay para malaman kung sapat ang haba ng sheet pile, lalo ang bahagi nitong nakabaon. Maraming bahagi kasi ng diking ito sa Binambang River ang nawasak ng manalasang Bagyong Christine noong October 2024. Kahit 2023 lang natapos ay sa kapitan ng Barangay Santol. Isa ang dike sa mga DPWH projects na iniimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leandro Leviste. Bumunot ng sheet pile mula nga doon sa nakabaon sa nasirang Katulad niyan bilang engineer may required depth yan eh. Yung kaya may purpose yun kung bakit nire-require siya ng ganung haba. Hindi lang basta dahil diskarte yan, by the book yan. Kaya dahil nasa libro yan, ibig sabihin yun yung proven na effective. Ngayon titingnan nila kung nasunod yung nasa plano. Yun ang ibig sabihin yan. Hindi basta trip lang nila na na ganyan yung ilagay. dike. Itong Ngayon kung mapapatunayan na magkaiba yung actual na tinusok diyan dun sa papel na nasa report, yari sila. tanggapan ng kinatawan ng Kongreso dito sa Batangas. Kailangan kasing malaman kung gaano ba talaga kahaba yung ibinaong sheet pile para malaman kung sapat na ba yung habang yon para maprotektahan ang pampang ng ilog na ito kapag may malakas na bagyo o pagulan. Dapat 15 meters. 15 ang sheet pile. Sabihin mo na kalahati ng ginastos sa proyektong ito na 15 meters? Yung 15 meters dapat. Yung sukat ba gaano kahaba? 15 meters. 13 feet? 13 feet lang. Almost. Ilang feet ang 15 meters? 15 meters to feet. Dapat 49, almost 50 feet dapat. Dito sa Diyos ko naman, 13 feet to. Short siya ng ng almost 35 feet. Di ba? Nakikita nyo na kung diniskartehan ng foreman niya na yung mga diskarte na yan.
13 feet, oh. 13 feet and 1 inch. To be exact. Pero 13 feet, i-round up na natin. Na supposed to be ang 15 meters ay 49 foot. 49 feet. Almost 50 feet dapat ang isa. Diyos ko naman. Para malaman kung sapat ang haba ng sheet pile, lalo ang bahagi nitong nakabaon. Maraming bahagi kasi ng diking ito sa Binambang River ang nawasak ng manalasang Bagyong Christine noong October 2024. Kahit 2023 lang natapos ayon sa kapitan ng Barangay Santol. Isa ang dike sa mga DPWH projects na inimbestigahan ng tanggapan ni Congressman Leandro Leviste. Bumunot ng sheet pile mula nga doon sa nakabaon sa nasirang dike itong tanggapan ng kinatawan ng Kongreso dito sa Batangas. Kailangan kasing malaman kung gaano ba talaga kahaba yung ibinaong sheet pile para malaman kung sapat na ba yung habang yon para maprotektahan ang pampang ng ilog 13 nito feet. kapag may malakas na bagyo o pagulan. Diyos ko Dapat naman. 15 meters. 15 ang sheet pile. Sabihin po natin, sabihin mo na kalahati ng ginastos. Alam mo kung totoo man ito, na marami kasi nagdududa dito kay Kuya eh. Pero kung totoo man siya na ganyan siya kasigasig, tapos makikita mo pa si Vico Soto, no? Parang nararamdaman mo na may hope talaga sa Pilipinas. 'Di ba? Kung talagang totoo siyang sana maging ganito lahat. Mukhang magkaidaran lang kami. Kaedad ko siguro to si Kuya. Sa proyektong ito na 338M o mahigit ay sa sheet pile at sabihin po natin 1/3 lang pala ang haba ng sheet piles na actually na inilagay. Yung 150 million pesos worth of sheet piles ay 50 million pesos worth lang pala ang inilagay. Pero ang investigasyon sa proyekto at iba pang DPWH project sa 1st District ng Batangas, gusto manong pahinto kaya tinangka umanong suhulan si Leviste ni Batangas 1st District Engineer Abelardo Calalo ng DPWH. Pero nagsumbong si Leviste kaya inentrap si Calalo at inaresto sa Taal Batangas itong Biyernes. Na-recover umano kay Calalo ang bundle-bundle na perang papel na nang bilangin ng mga pulis ay umaabot sa mahigit 3.1 million pesos. Payat! Si Kong Leandro may tinawagan po 3.1 siyang tao million? na Payat? nag-inform sa akin ng mga detalye. Kaya pumunta po kami doon. Naabutan namin si DE na may hawak na eco Baka lang naman ha. Baka naman bitin yung bayad mo kaya niyari ka. bag at may lamang pera. Sa isang panayam ng mga mamamahayag, sinabi ng kongresista na tuloy ang paghain niya. Pero sana hindi siya corrupt. 'Di ba? Kayo yung future ng Pilipinas eh. Sana, please. Manawa na tayo sa mga corrupt. Noon pa yung corruption na yan. Ihinto nyo na yung sumpa sa Pilipinas. Ng reklamo bukas laban sa district engineer sa tanggapan ng piskalya. We should not tolerate any corruption in DPWH. We should demand projects at better quality and lower cost and obligate contractors to correct any deficiencies immediately without additional cost to government. Beyond this case, we will push for broader reforms to address systemic problems of DPWH. Sa pamamagitan naman ng inang si Senadora Loren Legarda, Anak niya nga, anak niya. alahanan daw ni Senador Ping Lacson Di ba corrupt si Loren? Corrupt ba yan si Loren? Ang alam ko lang na kontrobersiya niya ni Loren Legarda, may nagtawag dyan dati na political prostitute yung parang balimbing. Pero yung corruption, may bahid ba siya? Parang wala naman yata, no? ang neophyte congressman ukol sa seguridad nito lalo Oo. piso ang halaga ng mga kontrata. Mayayari ka dyan, mag-ingat ka. Dapat na medyo mahigpit-higpit na rin ang security mo, men. Diba? Ang pang-infrastruktura. Yayariin Sinikat ng ka GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Engineer Calalo na nakadetain sa Taal Police Station. Baka makuha lang po namin panig nyo. Lawyer na lang, sir. Lawyer na lang. Opo. Engineer, tanong lang namin yung 3 million para saan po ba yon? Lawyer na nga lang daw eh. Tigas ng ulo na reporter. Papatawan din ng preventive suspension ng DPWH si Engineer Calalo.
Mabuti na sa kanya at kinulong. Kung yun ang ginawa niya, Anong suspension? Obvious naman na na nanuhol at yun, parang talagang crime yun, 'di ba? Tama ba ako? Hindi lang dapat suspension. Ligwak na dapat 'yan. Suspension pinagsasabi nito. tama yan. And we don't tolerate that kind of action. Vicky, bukas nga ay inaasahang dadalhin na ang district engineer sa Batangas Provincial Prosecutor's Office para siya ay maipagharap ng reklamo. Yan muna ang latest mula rito sa Batangas. Balik sa iyo, Vicky. Sana may sana may resulta talaga tong ginagawa nila. May managot sana, 'di ba? Kasi sa ayaw at sa gusto natin, malaki ang possibilities. Hindi na masusuli yung ninakaw nila na yun eh. Siyempre naipambili na nila ng yun. Siguro ang gagawin doon yung mga asset nila ililiquidate, 'di ba? Pero hindi na yung exact amount nung ninenok nila. Bahala sila. Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.